ipinangakong ma-achieve natin yung 20 pesos per kilo na bigas at yung sapat na supply ng bigas. I mean, pwede tayo magkaroon ng 20 pesos na per kilo na bigas kahit hindi pa ganun po 100% yung supply natin. Very challenging yung 20 peso. I found out nung pagpunta ko sa Vietnam, ang kanilang presyo ng bigas per kilo is 16 pesos. No? So, i-export mo pa yan. Diba? May export ka pa, may transportation ka pa, may logistics ka pa. Kaya very challenging yung 20 pesos dahil from Vietnam alone, more than 20 pesos na ang landed cost niyan dito sa atin. Ngayon, in domestic production natin, sa pagkaalam ko, ang farm gate prices natin nasa mga 20 pesos or to 25 pesos. No? So, ang ibig sabihin yan, pag inad mo pa yung mga transportation and other logistics costs, baka aabot yan ng 30 pesos. Tatlong bagay pumapasok sa isip ko at dapat matugunan ng gobyerno. At narinig ko naman na bibigyan na ng pansin. Una, yung mga farmers natin. Mawawala yung kita nila. No? Dahil nga walang tubig, tuyo. Marami sa kanilang tanim ay natuyo na. So wala silang kita in the next 3 to 4 months. So importante na mabigyan natin sila ng tulong, ayuda man or subsidiya, bigyan natin, siguraduhin natin na matulungan natin sila. Pangalawa, yung agriculture sector natin, lalo na rice. No? Baka magka-shortage tayo ng bigas dahil sa tindi ng init. At dapat tignan mabuti ng Department of Agriculture yung supply natin ng bigas ngayon at sa susunod na 6 na buwan. No? At kung wala tayong choice, importante na meron na tayong access sa Vietnam or sa India. Dahil ibang bansa, nag-aano rin sila, naghihinto rin sila ng exports. At delikado kung walang magbebenta sa atin ng bigas, wala tayong kakainin. No? At pangatlo, yung agriculture sector, dapat matulungan rin natin ma-revive. No? Dahil marami dito sa mga agriculture sector, dahil nga sa tindi ng init, it will take time for them to be revived. No? So, importante na meron tayong pondo para mabigyan no, yung mga magsasaka natin ng puhunan, ma-revive yung kanilang pananim. Pero sir, lahat ito na-consider ba under 2024 budget, itong impact nito? Yeah, in fairness naman, ay nakita ko na merong ginawang El Nino Task Force at merong kanya-kanyang budget yung, for example, DSWD, Department of Agriculture, may kanya-kanyang budget para tugunan itong mga mapipinsala ng El Nino. Pero importante pa rin na maging alisto, kagaya ng power na sabi mo, Sally. I remember last year pinag-uusapan na natin to no? So importante na action ka agad last year pa, hindi na tayo aabot sa ganitong yellow or even red alert. No? So importante na alam natin problema, aksyonan natin yung problema. No? Dahil kung lumala pa itong El Nino na ito, marami talagang maapektuhan. Kuryente, pagkain, kabuhayan. Okay, She. Sir, gaano tayo sa pag-aaral nyo? Gaano na tayo kalayo dun sa pinipilit natin na hopefully maging ma-achieve natin yung food security? Gaano na tayo kalayo? Well, kung ang food security natin, babasehan natin ay yung sarili nating production, malayo pa. No? Dahil nag-import tayo almost 5% ng bigas natin. No? More or less, 2 to 3 million metric tons ini-import natin. Malayo pa. Pero kung ang food security natin, isasama natin yung mga agreement natin sa pagitan natin at sa ibang bansa tulad ng Vietnam, masasabi ko na secure tayo. Kasi alam natin na hindi tayo makaka-produce ng, hindi natin maproduce yung 100% na bigas natin. No? So, ang importante ngayon, yung balance, meron tayong agreement with Vietnam or with India na kahit anong mangyari, meron tayong supply ng bigas na papunta sa atin. So, in that sense, no, secure tayo. Galing lang ako sa Vietnam at yung mga Vietnamese very friendly at helpful at alam nila na kailangan natin ng tulong nila pagdating sa supply ng bigas at in-acknowledge nila na tutulungan tayo sa supply ng bigas natin. But having said that, importante pa rin na maabot natin kahit at least 98% ng ating rice production. No? Para mas maliit ang importation natin, mas secure tayo pagdating sa pagkain. No? Dahil talagang nagkakaroon ng
ng panahon o nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na yung mga ibang bansa, kagaya India, naghinto sila mag-export ng bigas eh. Ang Vietnam, kamuntik na maghinto. Buti na lang, pumunta si Presidente doon, I think early part of this year or last year, para magkaroon ng bilateral agreement. So malaking bagay yon at in-acknowledge ng mga Vietnamese yun. So in that sense, importante pa rin to strive 98, even 100% rice sufficiency. Pero in the meantime, importante na meron tayong konkretong agreement sa mga bansang nag-export ng bigas. Ngayon, ilang percent tayo sa rice sufficiency. Tapos yun nga, it's a given. Habang naghihirap yung mundo, syempre eventually kanya-kanyang survival ng bawat bansa, di ba? Yeah. So, gaano tayo kalayo doon sa 98%? At Malayo least, pa. I think right now na mga nasa 95-96% tayo. No? So malayo pa. But that 95-96%, matagal-tagal na yan. For the last, nakita ko, for the last 10 years, mga ganyan na ang rice sufficiency ratio natin. No? So isa rin sa, ito, reality ito. No? Kaya hindi tayo maabot ng 100%. In the last 10 years, ang population natin lumobo ng additional 10 million eh. No? So, ngayon, umaabot na tayo ng 114 million ang population natin. So, lalampasan natin ng Vietnam. Vietnam ngayon is only 96 million eh, no, ang kanilang population. So, in other words, pag lumalaki yung ating populasyon, yung pangangailangan natin sa bigas, lumalaki rin at hinahabol natin yun. At ngayon, hindi tayo makahabol dahil mas mabilis ang paglobo ng populasyon natin kumpara sa production ng ating bigas. No? Okay, sir, related? Sige, Jeff. Sir, may difference po ba yung ipinangakong ma-achieve natin yung 20 pesos per kilo na bigas at yung sapat na supply ng bigas? I mean, pwede tayo magkaroon ng 20 pesos na per kilo na bigas kahit hindi pa ganun po 100% yung supply natin? Very challenging yung 20 peso. I found out nung pagpunta ko sa Vietnam, ang kanilang presyo ng bigas per kilo is 16 pesos eh. No? So i-export mo pa 'yan, 'di ba? May export ka pa, may transportation ka pa, may logistics ka pa. Kaya very challenging yung 20 pesos dahil from Vietnam alone, tingin ko more than 20 pesos na ang landed cost niyan dito sa atin. Ngayon, in domestic production natin, sa pagkaalam ko, ang farm gate prices natin nasa mga 20 pesos or to 25 pesos. No? So, ang ibig sabihin yan, pag in-add mo pa yung mga transportation, other logistics costs, baka aabot yan ng 30 pesos. So, very challenging. No? Ang cost of production natin sa bansa natin, mataas eh. No? Kung gusto natin pababain yan to 20 pesos, we need to invest in modernization, mechanization, at importante yung tinatawag nating productivity ng pagnananim na medyo malayo pa sa atin yan.